atin na pong oras ay ganap ng alas 12:30 ng tanghali. Si Hano sulong sa tunay at makabuluhang pagbabago. Samantala, pangangalakal at pangunguha ng sangang buko o sagibo, kabuhayan ng isang ginang sa Barangay Kulong. Sa ulo ng mga balita, sa kada litro ng kerosene, ang mga kumpanyang Phoenix. Si Nanay Erlinda, pinuntahan ko. Una, yung bata pa yung aking concern pero nung nalaman ko yung storya ni Nanay Erlinda na 69 years old na siya, na matanda na siya, tapos wala siyang nakukuhang mga social benefits. Yung maabot din sa yung na-reach nung story ni Nanay Erlinda, yung maabot ng halos 50,000. Siyempre, nalungkot ako dun sa kalagayan nila. Noong pagkapasok ko pa lang ng bahay, sabi ko nga sa iyo, yung concern ko yung bata Pero nalaman ko yung kwento ni nanay na nagpupursige siya para maalagaan yung kanyang anak, na gusto niyang maalagaan pero dahil nga sa hirap ng buhay, hindi niya nangangalakal lang siya. Maraming naawa. Parang sinasabi, kailangan tulungan, kailangan ilapit sa DSWD. Maraming mga kababayan naman ang gustong tumulong Sa pagkakaalam ko, may nagpaabot na ng mga groceries, maraming nagpaabot ng bigas, maraming nag-initiative na sabi nila pagagawan daw ng kubo daw. May nagsasabi na paayos ng gripo, pero syempre hindi pa natin mapaplas yun, lalo na wala pa naman. Sabi-sabi lang through comments dun sa mga post na inilagay natin. May nag-commit na magbibigay ng bigas para pangkain nila nanay na maibibigay doon. May mga sistemang bulok pa rin sa pagpapatupad ng ganyang mga programa. Itong registration to, bali itinayo ito para makatulong sa community dito sa Gimba at sa Karatig Bayan, kaugnay doon sa problema ng mga agricultural sector. Ma-empower sila sa pamamagitan ng pag-radyo, yung mga problema nila mai-voice out, tapos merong makarinig at merong makatugon. Ang ating oras, alas 11:39 na po ng tanghali at nagpapatuloy ang boses ng sambayan ng Kinig ng Katotohanan. At yung ngayon pa lamang makakaalam dito sa kalagayan ng Nanay Erlinda, isa siguro na pwedeng pasumikapan ng ating mga tagapakinig. Kung paano tayo makakatulong para magkaroon talaga ng regular source of income. Yung nagbibigay na kung may nagpupunta rito, nagbibigay naman ng pananganak ko, gano'n. Konting bigas at saka yung maulam ng anak ko mga sardinas. Wala na, nag-iba na yung bahay mo. Oo. Baka madaganan pa yung anak mo dyan. Tapos ayusin mo rin yung linisin mo daw dito. Nililinis ko kaya hindi ako makalisalis at kasi baka madaganan pa yung bata. Talagang madadaganan kasi nakita mo naman yung bahay mo, wala na, dapa na. Hindi lang siya, pati ako Mabuti dyan may Sinasaka na namin dito, wala pa siya. Ngayon, nung kailangan niya yung... Kasi palipat-lipat yan kung saan-saan ka. Di ka, sige ka ako. Sabi ng nanay ko, doon ka na tumira sa dulo ng bukid namin. Sabi niya, ayusin mo lang daw. Kung minsan, pagka may problema yung bahay niya, kami yung tinatawag niya doon nagagawa. Kaya kasama ko mga pamangking ko, ginagawa namin yan. Ayun po, problema nga nakita ko kayong bahay niya, dapa na siya. Halos dumapa na. Tapos may anak pa siyang dalaga andyan sa loob. Paano kung... Kaya dapat niyang gagawin na yan. Matagal ko nang kilala kasi yan. Bata pa lang ako noon, kilala ko na. Kaya hindi namin pababayaan din yan pagka mga...
Nako, sarado. Ate Nila. Ate Nila. Magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa isang sponsor ng radyo natin na lagit-lagi nagbibigay ng tulong yan sa mga may hirap. Si Ate Nila de la Cruz. Siya yung may-ari nung ating pinasukan natin dito, yung tindahan Palay Trader. Ate Nila, kumusta? Kumusta po? Opo, matulungin po ang ating mga kababayan. Kung meron po silang may abot na tulong, tutulong po sila. O kaya nga lang, kung ano lang kakaya nila. Halimbawa, ang problema ni Aling Erlinda, una bahay, tapos kabuhayan. Yung mga tumutulong po, ang kaya lang ibigay yung pagkain niya sa araw na yun o sa oras na yun. O kaya nga, ang makikita po natin na magandang makatulong talaga at merong resources, yung government. Ngayon, sa pagbabalita po namin ngayon at pagpupost sa social media, yung nga, sana mabisita, madalaw ng ating mga nanunungkulan sa gobyerno. Kaya ko magbuhat eh. Yan! Hindi siya nakalahati. Hindi siya nahati. One minute ha. Hindi siya nahati. Buo-buo yun, oh. Dalawang kapal ko. Hindi dalawa. Dalawa. Oo. Kabubuhat mo. Kaya ko naman. Kargador na naman siya. Kargador, lagi naman akong kargador natin eh. Ito yung kukunin. Ayan. Itong dalawa. Kaya bubuhatin natin. Pang ano niya na ito? Pang 3 buwan? Dalawa lang naman silang kumakain eh. Ate Nila, salamat po. Maraming pong salamat. Sa susunod ulit. Okay. Oo. Magandang hapon po. Magandang hapon naman, ma'am. Magandang hapon po, nanay. Magandang hapon Kumusta naman, po? ma'am. Ganito, ma'am. Papasok na po ako ah. Opo. Kung ganito po naman itong bahay namin. Nagawa niyo na itong bahay niyo. Hindi pa po, ma'am. Pero po akong may surpresa po ako sa inyo. Dahil may nagmagandang loob po na magbigay ng konting tulong sa inyo po para Salamat po, may ma'am. magamit po kayo dito sa bahay niyo. Salamat po. Salamat po, ma'am. At nakakatulong kayo sa atin ng marami. Wala po akong kasama, nag-isa na lang po nakasakasama, pati yung anak ko nasa malayo. Wala na po akong gusto ko po yung palagi kong nakikita yung anak ko. Kasi masakit ang loob kong mawalay sa akin yung anak ko kahit na paano. Ayoko po na ganun mangyari sa akin. Kahit na ganito, kahirap ayoko pong mawalay yung anak ko. Gusto ko po palagi kong nakikita yung anak ko kahit na mamatay ako sa hirap. Masakit din po ang loob kong lumayo yung anak ko. Kahit sinong tao pupunta naman sa katandaan. Pero may awa dyan siguro naman. Pagkasakaling kagaling din. Ang pagkain, nauubos yan eh. Yung bigas, yung mga groceries, pero ang pangunahing kailangan nila yung kabuhayan. Dahil sa matanda na siya, 69 years old, senior citizen na siya actually, ang kailangan niya kabuhayan para sa sarili niya, na hindi niya kinakailangan na maiwanan pa yung anak niya doon sa bahay nila. Ang problema ni Aling Erlinda, una bahay, tapos kabuhayan. Yung mga tumutulong po, ang kaya lang ibigay yung pagkain niya sa araw na yun o sa oras na yun. O kaya nga, ang makikita po natin na magandang makatulong talaga at merong resources, yung government.
Ngayon, sa pagbabalita po namin ngayon at pagpupost po sa social media, yung nga, sana mabisita, madalaw ng ating mga nanunungkulan sa gobyerno.